King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 565. Ang battle strength ng Skeletal Division Leader. Sa itaas ng walang limitasyong karagatan, huminto ang magkabilang panig nang makita nilang ninakaw ni Zhao Fang ang barko ng mga pirata. Walang hiya na magnanakaw. Pigilan mo siya. Hindi natin maaaring hayaang mapunta sa kanyang mga kamay ang Blue Lightning Sea Sky Ship. Nagsimulang magmura ang mga pirata. Sa kabilang dulo, si Lulan Jishui at ang mga kasama ay natulala sa mga aksyon ni Zhao Fang. Napakaganda ng tapang ng kabataang iyon. Naglakas loob pa siyang nakawin ang barko ng Blue Lightning Pirates. Ang Blue Lightning Pirates ay isa sa 10 pinakamalaking grupo ng pirata sa paligid ng 8 Desolate Mountain, at maraming negosyante ang natatakot sa kanilang pangalan. Bagaman hindi masyadong malakas ang kanilang battle power, ang kanilang liksi at stealth ay nalampasan ang karamihan sa iba, na kanilang pinakamalaking bentahe. Ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay may ilang daang taon ng kasaysayan at isa sa mga pinakamahusay na barko sa paligid ng 8 Desolate Mountain. Ito ay mabilis, palihim, at may malakas na depensa. Nakakatawa. Nagalit ang karaniwang kalmadong pinuno ng pirata. Ang Blue Lightning Sea Sky Ship ang pinakamalaking asset niya. Kung ito ay ninakaw, hindi na sila magiging isa sa 10 pinakamalaking grupo ng mga pirata. Water Lightning Heaven Flipping Hand. Ang pinuno ng pirata na nakasuot ng asol ay naglabas ng malaking kamay na naging sanhi ng pag-ikot ng hangin. Wow! Ang nasugatan ng Sovereign Elder ay pinalipad ng Water Lightning Heaven Flipping Hand. Brat, ang lakas ng loob mong nakawin ang aking barko. Nagsimulang nanlamig ang mukha ng pinuno ng pirata. Sa sandaling ito, hindi na siya nag-abala sa matanda at bumalik sa kanyang barko. Umatras. Patayin ang magnanakaw na iyon at bawiin ang ating barko. Utos ng pinuno ng pirata habang pinangungunahan niya ang mga pirata patungo kay Zhao Fang. Ang Blue Lightning Sea Sky Ship ang kanilang pundasyon. Hindi ito maaaring mawala. Higit pa rito, maaaring natanggap ng brat na iyon ang mana ng Wind Lightning Emperor. Labis na nagulat ang Sovereign Elder na may maraming kulay na damit. Maaaring napatay muna siya ng pinuno ng pirata at pagkatapos ay hinabol si Zhao Fang. Nasilaw ang grupo sa bangka. Nagpa siya ang pinuno ng pirata na umatras at sa halip ay atakihin si Zhao Fang. Hihihi, hindi tayo tinulungan ng brat na yan kanina. Siya na ngayon. Ang ilang mga tao ay nagsimulang matuwa, at ang iba ay sumang-ayon. Uncle Huang, ang kabataang iyon ay napakatalino at makapangyarihan. Kung makikipagtambalan tayo sa kanya, mayroon tayong 40 hanggang 50% pagkakataon na labanan ang mga pirata. Kung hindi, babalik ang Blue Lightning Pirate. Sinuri ni Lulan Jishui at sinabi sa mababang tono. Sa totoo lang, hindi niya nagustuhan kung paano hindi rin sila tinulungan ni Zhao Fang, ngunit sa kasalukuyang senaryo, ang pinakamagandang solusyon ay ang makipagtambol sila kay Zhao Fang. Jishui. Mapait na umiling ang Sovereign Elder at nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng kanyang spiritual sense. Kahit na makipagtambalan tayo sa kabataang iyon, mamamatay pa rin tayo. Ang tanging daan patungo sa kaligtasan ay ang pagtakas pabalik sa 8 Desolate Mountain at isuko ang lahat. Nang marinig iyon, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Lulan Jishui habang hindi makapaniwalang tumingin sa matanda. Halata na mas malala ang mga sugat niya kaysa sa inaakala niya. Pilit niyang pinipigilan ang mga ito ngayon. Ang huling pag-atake mula sa Blue Lightning Pirate ay nasugatan ang kanyang pundasyon. Sumuko ka sa iba. Nagsimulang mag-alinlangan si Lulan Jishui. Kung hindi nila gagawin iyon, malamang namamatay ang Sovereign Elder, at sa oras na iyon, walang makakaligtas pa rin. Jishui, bumalik ka sa akin sa 8 Desolate Mountain habang pinipigilan siya ng batang iyon. Pinunasan ng Sovereign Elder ang dugo sa kanyang bibig at dumapo sa harap ni Lulan Jishui. Wala na ba talagang pag-asa? Tumingin si Lulan Jishui sa binata. Sa sandaling ito, pinangunahan ng pinuno ng pirata ang iba at kinasuhan si Zhao Fang. Nakapagtataka na walang takot na sinulyapan sila ng binata. Palibutan niyo siya. Pakiramdam ng pinuno ng pirata ay parang may bitag at hindi agad umatake. Ang malayong Sovereign Elder ay naguguluhan din sa mga aksyon ni Zhao Fang, ngunit syempre, kung mas malakas si Zhao Fang,
mas kapaki-pakinabang ito para sa kanila. Mag-ingat sa pag-atake. Nagutos ang pinuno ng pirata habang nagpapatawag siya ng mga alon ng tubig at kidlat na dumurog patungo kay Zhao Fang. Agad na naramdaman ni Zhao Fang ang isang makapal, siksik na kapangyarihan ng water lightning na tumama. Ang kapangyarihan ng water lightning ay tuloy-tuloy at malakas. Rings of Wind and Lightning. Tumalon si Zhao Fang sa hangin at nagpadala ng mga alon ng Azure and Purple Wind Lightning Rings na pumuputok palabas sa bawat direksyon. Nagsagupaan ang dalawang pag-atake. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, si Zhao Fang ang nangibabaw. Ang Purple Destruction Lightning na ito at ang bilis na ito ay dapat na Wind Lightning Inheritance. Sa kabutihang palad, kaunti lang ang naintindihan ng brat na ito. Nais ng pinuno ng pirata na mahuli ng buhay si Zhao Fang, kaya ginamit lang niya ang 60 hanggang 70% ng kanyang kapangyarihan sa labanan. Boom! Nagsimulang mabasag ang Rings of Wind at Lightning ni Zhao Fang. Ang kapangyarihan ng Blue Lightning Pirate ng Water Lightning ay napakakapal at tuloy-tuloy. Bagamat mas maganda ang mana ni Zhao Fang at may kalamangan sa bilis at opensa, hindi pa rin niya kayang labanan ang isang pirata na nagtanim ng ilang daang taon. Ang paglilinang ng pinuno ng pirata ay kapareho ni Elder Shui Yun, ang huling yugto ng Small Origin Core Realm. Nang hindi ginagamit ang kanyang eye bloodline, makakalaban lang ni Zhao Fang ang isang tao sa early stage na Small Origin Core Realm, at maaari niyang pigilan ang middle stage na Small Origin Core Realms. Kahit na ang pinuno ng pirata na nakaasol ay hindi ginamit ang kanyang buong lakas, pinipigilan pa rin niya si Zhao Fang. Ice Imperial Spear. Ipinatawag ni Zhao Fang ang isang bahagi ng lakas ng Ice Imperial Spear, at isang sinaunang lamig ang dumaan sa pinuno ng pirata. Hindi kumpleto ang Earth grade na armas ng brat na ito. Sa halip na magpanik, natuwa ang pinuno ng pirata. Ang mga hindi kumpletong Earth grade na armas ay nahati din sa iba't ibang tier. Nariyan ang mababang baitang, gitnang baitang, mataas na baitang, at mana na mga armas na Earth grade. Nakakalungkot. Kung ang kabataang iyon ay nakipagtulungan sa akin ng mas maaga, magkakaroon kami ng isang magandang pagkakataon na itulak pabalik ang Blue Lightning Pirates. Nagulat ang Sovereign Elder sa lakas ni Zhao Fang, at nanghihinayang din. Maaaring labanan ni Zhao Fang ang normal na early stage Small Origin Core Realms, ngunit mas mataas ang cultivation at lakas ng Blue Lightning Pirate. Habang lumalala ang sitwasyon, dapat kaya kung sugpuin siya gamit ang Ghost Corpse Cursed Array, o baka hindi natarante si Zhao Fang. Paimpal niyang iwinagayway ang kamay. Shua! Isang ginto at pilak na kalansay na may nagliliyab na mga mata ang lumitaw, at isang aura ng kamatayan ang pumuno sa hangin. Bone Strength Eneng. Sovereign. Napawi ang ngiti ng pinunong pirata. Mula sa aura nito, ang Sovereign na ito ay hindi magiging masyadong mahina, at nararamdaman niya ang aura ng isang Earth grade na sandata. Sovereign. Ang Sovereign Elder na malapit ng umatras ay hindi napigil ang mapabulalas. Sa walang limitasyong karagatan, karamihan sa mga taong naglakbay ay True Lord ranks. Sa makatuwid, sila ang pinakakaraniwang nakikita. Gayunpaman, nang maabot ng isa ang Origin Core Realm, iba ito. Bihira sila sa walang limitasyong karagatan at itinuturing na mga eksperto. At ngayon, si Zhao Fang ay nagpatawag ng isang sovereign. Nagbago ang lahat. Hihihi. Medyo matagal na akong hindi nag-eehersisyo. Isang madilim na liwanag ang kumikinang sa paligid ng Skeletal Division Leader. Matagal na itong nakabawi sa kanyang pinakamataas, at mas lumakas pa ito sa Purple Saint Ruins. Ang 9 Deadly Yin Bone ay sumanib sa mga buto nito, na nagpapataas ng parehong opensa at depensa. Sinugod ng Skeletal Division Leader ang pinuno ng pirata. Ang bawat kamao at palad nito ay nagdulot ng paglakas ng aura ni kamatayan. Gamit ang 9 Deadly Yin Bone, ang lakas nito ay nalampasan ang mga normal na sovereigns. Nagulat ang nanonood na soberano. Hindi siya magiging kapareha ng kalansay kahit na siya ay nasa kanyang tuktok. Ang Skeletal Division Leader ay nagdadalubhasa sa mental energy at bone strength enang, kaya maaari nitong atakehin ang pisikal at mental na mundo ng enerhiya. Purple Destruction, Wind Lightning Snake Dance.
Ang mga ahas na gawa sa hangin at kidlat ay sumasayaw sa paligid ni Zhao Feng at kumagat patungo sa pinuno ng Blue Lightning Pirate. Sa pagharap sa mga pag-atake ng magkabilang kalaban, nagmura ang pinuno ng Blue Lightning Pirate. Bagamat mayroon din siyang pansuportang Earth Grade na sandata, hindi ito may kukumpara sa 9 Deadly Yinbone. 9 Deadly Yinbone. Ipinatawag ng Skeletal Division Leader ang Earth Grade na sandata nito, at isang malaking dark silver spike ang bumaril sa hangin. Arg! Ilang pick na True Lord rank na pirata sa malapit ay napatay ng kaunting aftershock ng kapangyarihan nito. Ang pinuno ng Blue Lightning Pirate ay umatras at nagsimulang magmura. Kinailangan niyang harapin ang mga pag-atake ni Zhao Feng sa parehong oras, at siya ay bahagyang nasugatan mula sa pakikipaglaban niya sa Sovereign Elder. Mukhang medyo tumaas ang lakas ng Skeletal Division Leader. Tumanggo si Zhao Feng. Dahil sa hindi niya madaling gamitin ang kanyang eye bloodline, ang Skeletal Division Leader ang pinakadakilang sandata niya ngayon. King of Gods, Kabanata 566. 8 Desolate Mountain. Ang lakas ng Skeletal Division Leader ay lumampas sa pinakamataas nito noong panahon ng Scarlet Moon, at iyon ay dahil sa katotohanan na nakatanggap ito ng mga mapagkukunan mula sa Purple Saint Ruins, kabilang ang 9 Deadly Yinbone. Ang bawat sandata ng Earth Grade ay may malawak na kasaysayan, at lahat sila ay nangangailangan ng mental energy ng kahit man lang isang Void God Realm level. Sa itaas ng mga mapagkukunan mula sa mga guho, ang pakikipaglaban sa mga eksperto ng tatlong sekta ay nagpabuti ng mga kasanayan at karanasan ng Skeletal Division Leader. Sa oras na ito, ang Skeletal Division Leader ay may bahagyang kalamangan laban sa pinuno ng Blue Lightning Pirate. Sinuportahan ito ni Zhao Feng sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Wind Lightning Techniques at ang Phantom ng Ice Imperial Spear para inisin ang pinuno ng pirata. Ang bentahe ng Master at Servant Duo ay nagsimulang maging mas malaki. Wings of Wind and Lightning. Ang isang pares ng mga pakpak ay nagsimulang kumokma sa likod ni Zhao Feng na nagpapataas ng kanyang bilis. Habang mas nauunawaan niya ang mana, pinalaki ng Wings of Wind and Lightning ang pakiramdam ni Zhao Feng para sa hangin at kidlat bilang karagdagan sa pagpapalakas ng bilis. Shoo! Sa tulong ng mga pakpak, naging mas maliksi si Zhao Feng, at mas lumakas ang kanyang mga pag-atake. Ang pinuno ng Blue Lightning Pirate ay naging mas pressured habang parami ng parami ang mga pirata na pinatay ni Zhao Feng. Arg! Ang matanda na may tungkod at ang pangit na lalaki ay pinatay ni Zhao Feng. Sa isang maikling sandali, wala ng mga pirata na malapit sa pinuno ng Blue Lightning Pirate. Siya ngayon ay lumaban mag-isa. Earth Grade na sandata, Ice Imperial Spear. Ang multo ng asol na si Bat ay nagsimulang mag-condense, na bumubuo ng tunay na Ice Imperial Spear. Shoo! Boy! Ang Ice Imperial Spear ay nagpalabas ng malamig na aura at nagsimulang i-freeze ang lahat sa paligid. Isang sinaunang at nagyayelong aura ang bomb-alot sa lahat sa loob ng 10 milya, ngunit sinubukan ni Zhao Feng na pigilan iyon sa isang hanay na 1 o 2 milya. Ang lahat ng mga pirata na natitira ay agad na nagyelo. Ang sandata na ito. Maaari ba itong isang sinaunang Ice Emperor's Inheritance Earth Grade Weapon? Pakiramdam ng mga tao sa bangka ay nabalot sila ng yelo. Bagamat may iba pang mga sandata sa Earth Grade na ginagamit sa laban na ito, ang Ice Imperial Spear ni Zhao Feng ay mas malalim. Maging ang dugo ng pinuno ng pirata at ang True Force ay nagsimulang mag-freeze. Void Sky Yin Demonic Stab. Gamit ang pagkakataong ito, itinapon ng Skeletal Division Leader ang kanyang Earth Grade na sandata, na tumagos sa hangin at tumama sa pinuno ng Blue Lightning Pirate. Boom! Ang pinuno ng Blue Lightning Pirate ay umungol habang ang kanyang mukha ay pumuti at isang butas ang napunit sa kanyang dibdib. Manatili at mamatay. Nagtulungan si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader at pinaubo ng dugo ang pinuno ng Blue Lightning Pirate. Kasabay nito, pumasok ang isang aura sa Origin Core Realm. Blue Lightning Pirate, mamatay ka. Pinamunuan ng Sovereign Elder ang kanyang mga puwersa at sinugod. Gago! Ang pinuno ng Blue Lightning Pirate ay naging isang bahid ng nakakasilaw na liwanag na kumislap sa hangin habang patuloy na tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Hiu! Isang maliwanag na sinag ng tubig at kidlat ang makikita na lumilipad sa walang limitasyong karagatan.
Matapos ang huling sikretong diskarte ng pinuno ng Blue Lightning Pirate noong nakaraan, bahagyang nasugatan si Zhao Feng ngunit hindi nagtagal ay nakabawi ito kasama ang kanyang water bloodline. Sa kabilang banda, ang matanda na may maraming kulay na damit ang nasugatan. Wow! Ang Sovereign Elder ay sumuray-shuray at nagluwa ng isang subo ng dugo. Master, hahabulin ba natin ang pinuno ng Blue Lightning Pirate at patayin siya? Gusto siyang ituloy ng Skeletal Division Leader. Pagkatapos matalo sa lahat ng oras sa Purple Saint Ruins, maaari nitong talunin ang mga tao. Hindi na kailangan. Gusto lang ni Zhao Feng na kunin ang barko. Wala siyang pakialam sa paghihiganti ng Blue Lightning Pirates. Sa bagay, dadaan lang siya sa 8 Desolate Mountain, hindi naman siya magtatagal. Higit pa rito, hindi magiging madaling patayin ang pinuno ng Blue Lightning Pirate. Makikita ng isang tao ang kanyang lakas mula sa kung paano niya nagawang takasan ang tatlong kalaban sa antas ng Sovereign. Si Zhao Feng at ang Skeletal Division Leader ay bumalik sa barkong pirata at nagsimulang ayusin ito. Nakakalungkot. Napagtanto ni Zhao Feng na lahat ng nasa barko ay namatay mula sa sagupaan ng kanyang Earth Grade na sandata noon. Ang mga sandata ng Earth Grade ay isang ipinagbabawal na puwersa na madaling mapuksa ang mga normal na True Lord ranks, at ang mga pirata na naiwan sa bangka ay mahihina lahat na hindi nagdadalubhasa sa labanan. Munting kaibigan, may mungkahi ang matandang ito. Nagningning ang mga mata ng Sovereign Elder habang nagsasalita siya sa magalang na tono. Dumating na si Lulan Jishui at ang iba pa. Inilibot ng mga mata ni Zhao Feng ang mga ito at naunawaan niya. Mahigit kalahati ng kanilang bangka ay nawasak sa labanan kanina. Ang kanilang bangka ay hindi kasing lakas ng Blue Lightning Sky Ship. Hindi ito nakaligtas sa isang sagupaan sa pagitan ng mga sovereign. Munting kaibigan, dahil wala kang manliligaw sa iyong barko, mahihirapan ka. Bakit hindi tayo maglakbay ng magkasama, at ibibigay natin ang mga mandaragat? Ngumiti ang Sovereign Elder at nagtanong. Magkasama sa paglalakbay. Hindi naman sa iisang direksyon ang tinatahak natin, di ba? Tumigil si Zhao Feng. Siya ay patungo sa 8 Desolate Mountain, samantalang sila ay patungo sa kabilang direksyon. Munting kaibigan, kung matutulungan mo kaming ipadala sa Pure Moon Spiritual Sect, ang matandang ito at ang pamilya Lulan ay lubos na magpapasalamat. Isa rin itong magandang pagkakataon para sa munting kaibigan. Iminungkahi ng matanda. Ano? Pumunta sa Pure Moon Spiritual Sect. Halos imulat ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Na-offend niya ang lahat ng tatlong 2-star sects, at ang Pure Moon Spiritual Sect ay labis na kinasusuklaman siya. Napatay niya ang hindi mabilang na mga eksperto mula sa Pure Moon Spiritual Sect, kabilang ang mga sovereigns. Sa kabutihang palad, siya ay nasa gilid ng Tianlo Islands at hindi magtatagal. Munting kaibigan, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ang Pure Moon Spiritual Sect ay isang 2.5 bituin na sekta. Baka makapasok ka sa Pure Moon Spiritual Sect kasama si Lady Lulan Jishui gamit ang iyong talento. Pinasigla ng matanda. Tumigil ka, tumigil ka. Walang puwang para sa pag-uusap. Agad siyang pinigilan ni Zhao Feng. Nang makitang si Zhao Feng ay masyadong mapagpasyahan, ang matanda at si Lulan Jishui ay walang magawa. Kung ganoon nga, hindi ko pipilitin, ngunit hindi ka namin mababayaran. Nagkatinginan ang Sovereign Elder at Lulan Jishui at inanyayahan si Zhao Feng na pumunta sa pamilya Lulan sa 8 Desolate Mountain. Ang 8 Desolate Mountain ay patungo pa rin sa destinasyon ni Zhao Feng, at dahil nasira ang bangka ng Sovereign Elder at ng kumpanya, kailangan nilang bumalik. Maaari naming palitan ang lahat ng iyong mga pangangailangan sa 8 Desolate Mountain, at mapagpakumbabang inaanyayahan ka namin sa pamilya Lulan. Kumislap ang mga mata ni Lulan Jishui. Ang pagtalo ni Zhao Feng sa Blue Lightning Pirates ay nakakuha ng respeto ng grupo. Maging ang impresyon ni Lulan Jishui kay Zhao Feng ay naging isa sa paghanga. 8 Desolate Mountain. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Ang 8 Desolate Mountain ay isang lugar para sa pag-iimbak. Sa sandaling umalis siya sa lugar, mahirap makahanap ng pangalawang lugar na mapag-ipunan ng medyo matagal. Oo naman. Gusto rin ni Zhao Feng na makita ang kultura ng labas ng mundo. Ang tanging nakita niya sa ngayon ay ang karagatan.
Ang lahat ay nagpatuloy sa pagtitipon sa kulay abong metal na barko. Hindi kailangang mag-alala ni Zhao Feng tungkol sa anumang bagay. Ang grupo ay may mga mandaragat na kayang hawakan ang lahat. Ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay isa sa mga pinakamahusay na barko sa paligid ng 8 Desolate Mountain. Ang depensa nito ay top tier at ito ay napakabilis. Bukod pa riyan, maaari rin itong magtago sa kailaliman ng karagatan. Ang kalidad ng Blue Lightning Sea Sky Ship ay nagpasigla sa mga mandaragat. Ang barko ay nagsimulang maglayag sa karagatan. Ang barko ay may 12 ng mga silid at nahati sa dalawang palapag. Sa pinakasentro ng barko ay ang control room. Hanggat ang isa ay may sapat na primal na kristal na mga bato at materyales, ang barko ay maaaring maglakbay ng walang katapusan sa walang limitasyong karagatan. Pumasok si Zhao Feng sa cabin ng kapitan. Ang silid ng kapitan ay ginawa mula sa isang natatanging materyal na maaaring pigilan ang spiritual sense mula sa pagtagos. Hindi nagtagal ay nagtipon sina Zhao Feng, Lulan Jishui, at ang Sovereign Elder. Mula sa dalawang ito, nalaman ni Zhao Feng ang tungkol sa sitwasyon ng 8 Desolate Mountain, ang tatlong sekta, at ang sitwasyon ng Tianluo Island sa kabuuan. Uncle Huang, Lady Lulan, bakit kailangan ninyong dalawa na bumalik sa 8 Desolate Mountain? Naguguluhan si Zhao Feng. Ang Sovereign Elder ay nagpaliwanag sa medyo mapait na tono. Ang aming bangka ay nasira, at ang aming destinasyon ay napakalayo. Mabigat din ang sugat ko. Higit pa rito, ang pinuno ng Blue Lightning Pirate ay may mabuting kaibigan na pinuno ng Pirate Alliance. Naiintindihan ni Zhao Feng. Ang Pure Moon Spiritual Sect ay napakalayo mula rito, kaya mahirap marating ng walang bangka. Ang Blue Lightning Sea Sky Ship ay naglayag sa karagatan, at ang daloy ng Yuan Chi ay nagmula sa unahan. Isang malaking bundok ang lumitaw sa paningin, na bumubulusok palabas ng karagatan at tinipon ang lahat ng Heaven Earth Yuan Chi. Kung titingnan ito, ang 8 Desolate Mountain ay tila isang malaking piraso ng jade. Brother Zhao, malapit na tayong makarating sa inland area. Nagbabala ang soberanong matanda. Ang dalawa ay pamilyar sa isa't isa ngayon. Sa loob ng bansa, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang spiritual sense at nakita ang isang hindi nakikitang hadlang na nakapalibot sa 8 Desolate Mountain. King of Gods, Kabanata 567. Pamilya Lulan. Ang kulay abong barko ay dahan-dahang lumapit sa 8 Desolate Mountain. Papasok na sila sa loob ng lugar, kaya nagsimulang mag-focus si Zhao Feng. Hindi pa niya naranasan ang ganitong pagbabago noon. Hindi nagtagal ay lumayag ang barko sa isang malabong bughaw na liwanag. Weng! Ang mga spark ay lumipad kung saan-saan sa ibabaw ng kulay abong barko. Mas malakas. Mas mabigat. Bahagyang hindi komportable ang katawan ni Zhao Feng, at habang lumalayo sila, mas malaki ang resistensyang kinakaharap nila. Ang walang limitasyong karagatan at lupa ay dalawang magkaibang mundo. Kung ang paglilinang ng isang tao ay hindi umabot sa isang tiyak na antas, sila ay pisikal na hindi makakapasok sa walang limitasyong karagatan. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga katutubo sa mas mababang antas ang nag-isip na ang lugar na kanilang tinitirhan ay isang kontinente at hindi alam na mayroong isang mundo sa labas. Ang gravity, paglaban, at maging ang Heaven Earth Yuan Chi ay nagbabago. Ang 8 Desolate Mountain ay isang maliit na isla. Ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay medyo malapit sa Azure Flower Continent. Naramdaman ni Zhao Feng. Nagkaroon din ng isyo sa espasyo. Sa kanilang paningin, ang orihinal na figure ng 8 Desolate Mountain ay tila ilang libong milya lamang ang lapad. Gayunpaman, sa kanilang pagpasok, napagtanto nila na ang tunay na laki ng mga bundok ay patuloy na lumalawak. Ito ay tulad ng isang maliit na butil ng buhangin na walang katapusang pinalaki. Ang 8 Desolate Mountain ay malamang na 10,000 milya ang lapad, halos kasing laki ng lugar ng Cloud. Ang katawan ni Zhao Feng ay nagsimulang muling umangkop sa lupa. Makalipas ang ilang sandali. Bahagyang bumaba ang Blue Lightning Sea Sky Ship na tila papasok sa ibang dimensyon. Asol na langit, puting ulap, araw. Nalaman ni Zhao Feng na hindi ito masyadong naiiba sa Azure Flower Continent. Kung hindi siya umalis sa Azure Flower Continent, hindi pa rin niya malalaman na isa lang itong batik kumpara sa outside world. Munting kaibigan,
hindi mo ba naranasan ang pumunta sa loob ng bansa? Ngumiti ang Sovereign Elder at ipinaliwanag ni Lulan Jishui. Ang mundo ng lupa at ang walang limitasyong karagatan ay magkaiba sa mga tuntunin ng kalawakan. Tila, lahat ng bagay sa walang limitasyong karagatan ay mula sa mga durog na piraso ng desolate continent na nahulog sa fan universe. Tumango si Zhao Fang. Maraming beses na niyang narinig ang alamat na ito. Ang pangkalahatang pangalan ng mundong ito ay ang fan universe, at ito ay tila nilikha pagkatapos na masira ang desolate continent. Pagkatapos ng sinaunang panahon ay ang immemorial era, pagkatapos ay ang atavistic era. Pagkatapos noon ay dumating ang fan universe. Ang fan universe ay nahati sa dalawang magkaibang spatial na dimensyon. Ang isa ay ang walang limitasyong karagatan, na hindi angkop para mabuhay ng mga normal na species. Ang isa pa ay ang sukat sa lahat ng malaki at maliit na mga isla na angkop para sa buhay ng tao at sibilisasyon. Ang 8 Desolate Mountain ay malapit sa gilid ng Tianlu Islands. Malapit din ito sa Thousand Flowing Islands at isa sa mga pangunahing hintuan sa pagitan ng dalawa. Nagpakilala ang Sovereign Elder. Nang marinig iyon, naging malinaw ang isip ni Zhao Fang. Gusto niyang umalis sa Tianlu Islands at, kung walang aksidenteng nangyari, ang susunod na hintuan ay ang Thousand Flowing Islands. Ang Azure Flower Continent kung saan ipinanganak si Zhao Fang ay bahagi ng Azure Islands, na medyo malapit sa Tianlu Islands. Gayunpaman, ang distansya sa pagitan ng iba't ibang mga isla ay napakalaki. Si Zhao Fang ay medyo malayo na ngayon sa kanyang bayan, at ang kanyang destinasyon ay maraming beses na mas malayo. Matapos makapasok sa lupa, napakabilis pa rin ng Blue Lightning Sea Ship, na papalapit sa normal na bilis ng Sovereign. Kung ito ay nasa walang limitasyong karagatan, ang barkong ito ay magiging 10 beses o kahit 12-dosenang beses na mas mabilis. Makalipas ang kalahating araw, isang napakalaking lungsod na may makapal na Heaven-Earth Yuan Qi ang lumitaw sa paningin. Ito ang sagradong lungsod ng 8 Desolate Mountain, 8 Desolate Sacred City. Medyo komplikado ang ekspresyon ng Sovereign Elder habang nakatingin siya sa malayo. Sumara ang barko sa 8 Desolate Sacred City, at lahat ay pumunta sa viewing deck. Ang 8 Desolate Sacred City ay ang sentro ng 8 Desolate Mountain at ang pangunahing punto ng restocking. Lahat ng tatlong pamilya ay may puwersa rito. Tiningnan ni Lulan Jishui ang lungsod na ito na may espesyal na damdamin. Napakalakas ng aura ng Blue Lightning Sea Ship habang patungo ito sa 8 Desolate Sacred City. Nasa 8 Desolate Sacred City ang lahat ng eksperto ng 8 Desolate Mountain, tulad ng Sacred Alliance sa Azure Flower Continent. Bukod doon, may mga dalubhasa rin mula sa labas ng mundo na dumaraan. Karamihan sa mga figure dito ay nasa True Spirit Realm. Walang limitasyong barko sa karagatan. Napakalakas ng aura. Anong nagyayari? Hindi ba iyon ang barko ng Blue Lightning Pirate? Kailan nang ahas ang mga pirata na pumasok sa 8 Desolate Sacred City? Tulong. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng 8 Desolate Sacred City. Napakahalaga ng mga barko na maaaring dumaan sa walang limitasyong karagatan. Gayunpaman, ito ay isang pangunahing hinto, kaya madalas silang makita. Kung ito ay isa pang mas normal na lugar, maraming mga eksperto ang hindi pa makakakita ng anumang walang limitasyong mga barko sa karagatan. Higit pa rito, ang Blue Lightning Sea Ship ay isa sa mga pinakamahusay na barko sa paligid ng 8 Desolate Mountain. 12-dosenang malakas na aura ang mabilis na lumipad palabas mula sa 8 Desolate Sacred City, at ang pinuno ay isang elder sa Origin Core Realm. Soberano ng mga regulasyon. Lahat ay tumingin sa matanda na ito ng may paggalang. Bilang isang pangunahing resupply station sa walang limitasyong karagatan, paanong ang 8 Desolate Sacred City ay walang anumang sovereigns? At tiyak na magkakaroon ng higit sa isa o dalawa. Elder Lin. Lumipad palabas ang soberano sa maraming kulay na damit at binati ang regulation sovereign. Ang pagiging sovereigns na parehong nagmula sa 8 Desolate Sacred City, kilala nila ang isa't isa. Ang barkong ito ay bahagi ng aming mga samsam sa digmaan. Ipinaliwanag ng soberanong matanda. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos suriin ng mga eksperto ang barko. Elder Huang, kinuha mo ang barkong ito sa iyong lakas.
Puno ng pagtatanong ang mga mata ng Regulation Sovereign. Alam niya ang kasaysayan ng barkong ito. Ito ay kabilang sa isa sa 10 pinakamalaking pirata sa paligid ng 8 Desolate Mountain, ang Blue Lightning Pirates. Hindi may kukumpara ang normal sovereigns sa pinuno ng Blue Lightning Pirate. Ang matanda na may iba't ibang kulay na damit ay awkward na ngumiti. Ang barkong ito ay talagang mga samsam sa digmaan ng munting kaibigan na iyon. Yung kabataan. Tumingin ang Regulation Sovereign kay Zhao Feng at halos lumuwa ang kanyang mga mata. Siya. Nagbibiro ka ba? Bahagyang nagalit ang Regulation Sovereign, tumalikod, at umalis. Halatang halata na ang akala niya ay kinukutsa siya ng matanda na may maraming kulay na damit. So, lumiko ang barkong pirata patungo sa teritoryo ng pamilya Lulan, at pinanood ng Regulations Elder ang pag-alis ng barko. Biglang naningkit ang mga mata niya nang may naisip. Isang painting ang lumitaw sa kanyang kamay, at sa painting ay isang asul na buhok na kabataan na may asul na mata. Sa balikat ng kabataan ay nakaupo ang isang kulay pilak na kulay abo na pusa, at sa tabi niya ay isang balangkas. Kamukha ng kabataang iyon ang misteryosong kabataang hinahanap ng 3 sekta. Naisip ng Regulations Elder. Ang 8 Desolate Sacred City ay nakatanggap ng balita mula sa Pure Moon Spiritual Sect hindi pa nagtagal. Isang beses sa 1,000 taon na pambihira na makakita ng isang taong binigyan ng bounty mula sa lahat ng 3 sekta. Higit pa rito, ang gantimpala para sa paghuli sa kanya ay sapat na upang maging pula ang mga mata ng mga sovereign. Ang halaga ay napakataas na kahit na ang pinagsamang yaman ng 3 pamilya ay maaaring hindi katumbas ng halaga. Pero normal lang ang buhok at mata ng kabataang iyon. Wala rin siyang pusa o kalansay. Kumislap ang mga mata ni The Regulations Elder. Bagamat hindi siya sigurado, ang kamay na may hawak sa painting ay nagsisimula ng bahagyang manginig. Dahil sa pananabik, bumilis ang tibok ng puso niya. Ito ay isang bagay na matagal nang hindi nangyari simula noong naabot niya ang Origin Core Realm. Sa isang bulwagan ng pamilya Lulan sa 8 Desolate Sacred City, magkasamang nakaupo sina Zhao Feng, Lulan Jishui, at ang upper echelon ng pamilya Lulan. Ang matanda naman na may iba't ibang kulay na damit ay nasugatan pa rin siya kaya nagpapahinga. Ang pinuno ng pamilya Lulan ay isang mabait na lalaking nasa katanghaliang gulang na may pagtatanim ng isang kalahating hakbang na pinagmulan na Core Realm. Sa parehong oras, siya ang ama ni Lulan Jishui. Salamat, munting kaibigan. Nagpahayag ng pasasalamat ang pinuno ng pamilya Lulan. Bagamat bahagyang naghinala siya sa lakas ni Zhao Feng, nailigtas niya ang buhay ni Lulan Jishui. Zhao Fan, dapat manatili ka rito ng ilang araw pa. Ang 8 Desolate Mountain ay may 10,000 taon ng kasaysayan at maraming mga tanawin at alamat. Si Lulan Jishui ay sobrang init. Mula nang bumalik siya sa pamilya Lulan, kalahati ng kanyang oras ang ginugol sa pagtingin sa kabataang ito. Walang ibang henyo sa 8 Desolate Mountain na may kukumpara sa kanya. Ang maagang yugto ng True Lord rank ni Lulan Jishui ay ang pinakamahusay na sa paligid, at mayroon siyang status na katulad ni Yu Tianhao sa Azure Flower Continent. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Kailangan kong umalis ngayon. Umiling si Zhao Feng at sinabi. Bagamat hindi niya alam kung anong mga pamamaraan mayroon ang 3 sekta, mas mabuti kung umalis siya ng mas maaga, at dahil sa pag-iingat, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Zhao Fan. Bago siya umalis, kailangan ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng pamilya Lulan para kumuha ng ilang mahuhusay na mandaragat. Ang pamilya Lulan ay isa sa 3 pangunahing pamilya sa 8 Desolate Sacred City, katulad ng 10 Great Clans ng Azure Flower Continent. Sa katotohanan, ang 3 pamilya ay halos kasing lakas ng isang 1-star clan, ngunit nitong mga nakaraang araw, ang pamilya Lulan ay bumagsak at malapit nang mag-drop out sa 3 pangunahing pamilya. Karamihan sa pag-asa ng pamilya Lulan ay inilagay kay Lulan Jishui. Sa sandaling pumasok si Lulan Jishui sa Pure Moon Spiritual Sect, ang katayuan ng pamilya Lulan ay tataas ng husto. King of Gods, Kabanata 568. I host Age Mo ako. Makalipas ang ilang oras, sa mga bukid ng pamilya Lulan ay may nakatayong 12-12 ng tao, bata man o matanda. Ang kultibasyon ng mga taong ito ay umabot na sa True Lord rank, at ang ilan sa kanila ay mukhang mabangis. Munting kaibigang Zhao,
Ang mga taong ito ay handang maging mga mandaragat, at sila ang pinakamahusay sa Eight Desolate Mountain. Nakangiting sabi ng pinuno ng pamilya Lulan. Bahagyang tumango si Zhao Feng. Ang pamilya Lulan ay talagang karapat-dapat na maging isa sa tatlong pinakamalaking pamilya sa Eight Desolate Mountain. Talagang nakahanap sila ng napakaraming mandaragat na akma sa kanyang mga kinakailangan sa napakaikling panahon. Humingi siya ng mga mandaragat na nasa early stage na True Lord rank, at hindi sila masyadong matanda, sana, wala pang 100 taong gulang. Bukod doon, kailangan ni Zhao Feng na maging tapat ang mga mandaragat, kaya kung mas simple ang background na mayroon sila, mas mabuti. Ang tagal ng serbisyo ay 20 taon. Siyempre, magbibigay si Zhao Feng ng mabigat na gantimpala. Ang halagang ibibigay niya bawat taon ay ilang beses na mas malaki kaysa sa karaniwang mga mandaragat. Higit pa rito, ipinangako ni Zhao Feng na, hanggat nakapasa sila sa isang taong pagsubok, tatanggap sila ng 1 piraso ng Earth Grade na sandata. Ang gayong mga gantimpala ay naging dahilan upang ang pinuno ng pamilya Lulan ay nag-click sa kanyang dila. Ang Earth Grade na mga armas ay mahalaga kahit para sa pamilya Lulan, ngunit lahat ng mga mandaragat na ito ay makakatanggap ng isa sa pamamagitan lamang ng pagtugon sa mga kinakailangan ni Zhao Feng. Ito lang ang mga gantimpala para sa unang 2 taon. Ngumiti si Zhao Feng. Nang marinig iyon, natuwa ang lahat, ngunit marami ang naghinala. Bagaman kaakit-akit ang mga gantimpala, gusto ba niyang maging pirata tayo? Nagbulungan ang ilang tao. Hihihi, sapat na ang mga reward na iyon para maging pirata pa rin ako. Ang karamihan sa kanila ay naantig. 8 mandaragat lang ang kailangan ko. Kung tungkol sa pakikipaglaban, lahat kayo ay masyadong mahina. Walang emosyong sabi ni Zhao Feng. Ang kailangan lang niya ay mga mandaragat na kayang kontrolin ang barko. Hindi alam ni Zhao Feng kung gaano katagal ang paglalakbay, ngunit isang bagay ang tiyak. Karamihan sa kanyang oras sa barko ay gugugol sa paglilinang. Pagkatapos ay sinimulan ni Zhao Feng na piliin ang 8 mandaragat habang ang pinuno ng pamilya Lulan at si Lulan Jishui ay nanonood ng may interes. Habang ang listahan ng 8 mandaragat ay halos mapagpasyahan at ang mga napili ay nakakaramdam ng saya. Ulo ng pamilya. Isang figure ang nagmamadaling lumapit at kalahating lumuhad patungo sa pinuno ng pamilya Lulan. 8 Desolate Sacred City Alliance. Kumuha ng espesyal na token ang pinuno ng pamilya Lulan at binasa ang impormasyon sa loob. Matapos basahin ang balita, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng pinuno ng pamilya Lulan habang likas niyang tumingin kay Zhao Feng. Jishui. Hinayla ng pinuno ng pamilya Lulan ang kanyang anak sa isang tabi. Zhao Feng. May gusto ba sa 3 sekta? Ang mukha ni Lulan Jishui ay natatakpan sa gulat, at ang kanyang mga pilikmata ay nag-flutter up at down. Siguradong siya iyon. Ang pinuno ng pamilya Lulan ay kumuha ng guhit mula sa nasasakupan. Sa drawing ay isang asol na buhok na kabataan, isang balangkas, at isang maliit na pusa. Paano ito posible? Paano siya magkakaugnay sa 3 sekta? Hindi makapaniwala si Lulan Jishui. Ang asol na buhok na kabataan ay mukhang napakahawig kay Zhao Feng, at gumamit siya ng balangkas upang labanan ang mga pirata. Ang pinagkaiba lang ay ang mga kabataang nasa harapan nila ngayon ay may normal na kulay na buhok at normal na mga mata. Jishui, ito ay isang bagay na nangyayari lamang minsan sa 1,000 taon, at ang mga gantimpala na ipinangako ng 3 sekta ay sapat na upang maabot ng pamilya Lulan ang langit. Nanginginig sa pananabik ang boses ng Lulan family head. Ang 3 sekta ang namuno sa mga isla ng Tianluo, at naapektuhan pa nila ang 12-12 ng mga isla sa malapit. Hanggat maaari nilang mahuli o mapatay si Zhao Feng, mababago ang kapalaran ng pamilya Lulan. Jishui, sasabihin ko sa dating pinuno ng pamilya at sa Elder Huang. Gawin mo ang iyong makakaya upang pigilan ang brat na iyon. Ang pinuno ng pamilya Lulan ay time na nagutos at huminga ng malalim. Ang pagbangon o pagbagsak ng pamilya Lulan ay nakasalalay sa iyo. Pero, iniligtas kami ni Zhao Fan. Ayaw ni Lulan Jishui. Sa isang tabi ay ang kanyang pamilya, at sa kabilang banda ay ang kanyang tagapagligtas. Bumalik si Lulan Jishui kay Zhao Feng na may halong emosyon. Lady Jishui, pinili ko ang aking 8 mandaragat.
Kailangan ko lang ng butler at vice captain at magiging perpekto ito. Tila labis na nasisiyahan si Zhao Fang. Sa 8 mandaragat na mamamahala sa Blue Lightning Sea Skyship, hindi na kailangang mag-alala pa si Zhao Fang tungkol dito. Ang pagdagdag ng vice captain at butler ay ang ideya ng Skeletal Division Leader. Ang Skeletal Division Leader ay kailangang gumawa ng mga ghost corpses at mag-cultivate din. Hindi maaaring palaging ito ang nag-aasikaso sa maliliit na bagay para kay Zhao Fang. Malinaw na sumangayon si Zhao Fang sa ideyang iyon. Ang Skeletal Division Leader ay isa sa pinakamalakas na puwersa sa kanyang tabi. Sa sandaling ito, nakapasok na ang mga mandaragat sa Blue Lightning Sea Skyship, ngunit tila nababagabag si Lulan Jishui. Lady Lulan. Isang mahigpit na kamay ang tumapik sa kanyang balikat, at nanginginig ang katawan ni Lulan Jishui habang nakatingin sa pares ng kalmado at dalisay na mga mata. Hindi mahalaga kung Zhao Fan ka o Zhao Fang, iniligtas mo ang buhay ko. Dapat kang lumayo sa 8 Desolate Mountain. Kinagat ni Lulan Jishui ang kanyang mga ngipin at mapait na ngumiti. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Maaaring isa lamang ang dahilan kung bakit maaaring tawagin ni Lulan Jishui ang kanyang tunay na pangalan. Mukhang minamaliit ko pa rin ang 3 sekta. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Ipinadala siya sa gilid ng Tianlo Islands, kaya naisip niya na hindi siya makikilala hanggat hindi siya nanatili ng matagal. Gayunpaman, malinaw na ang 3 sekta ay may iba pang mga paraan upang magpadala ng impormasyon sa 8 Desolate Mountain. Kung hindi ka aalis ngayon, wala nang anumang oras na natitira. Puno ng gulat ang boses ni Lulan Jishui habang tinutulak niya si Zhao Fang. Sige. Tumingin muli si Zhao Fang kay Lulan Jishui at nakaramdam ng pasasalamat. Humanda ka sa pag-alis. Agad na inutusan ni Zhao Fang ang 8 mandaragat. Ang kulay abong metal na barko ay nagsimulang maglayag, ngunit sa sandaling iyon. Brat, saan ka ba pupunta? Isang matandang boses ang naging sanhi ng pagsipol ng Heaven Earth Yuan Chi nang lumitaw ang aura ng isang Origin Core Realm. Hindi maganda. Ito ang dating pinuno ng pamilya. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Lulan Jishui. Kasabay nito, isang pamilyar na Origin Core Realm aura ang lumitaw mula sa Lulan family. Masasabi ni Zhao Fang na ang aura na ito ay mula sa nasugatang sovereign mula noon, si Old Wang. Shua. Tumalon si Lulan Jishui sa barko at hinawakan ang siko ni Zhao Fang. Lady Lulan. Ito. Dumaan sa kanyang ilong ang amoy ng isang babae. Labis na nagulat si Zhao Fang. Ang isang braso niya ay nasa leeg ni Lulan Jishui, ngunit wala siyang nagawa. Ay hostage mo ako at tumakbo. Sabi ni Lulan Jishui sa nahihiyang tono. Sa wakas ay naunawaan ni Zhao Fang ang kanyang ginawa, at hindi siya makapaniwala sa kanyang katapangan. Hindi mo kailangang gawin ito. Bahagyang umiling si Zhao Fang, ngunit hindi niya tinanggihan ang tulong nito. Talagang magiging mas madali na lang na kunin ang kanyang hostage at tumakas. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang simpleng gawain upang labanan laban sa 2 sovereigns. Dumating ang dating pinuno ng pamilya Lulan at ang sovereign elder na may maraming kulay na damit. Ibaba mo si Jishui. Sumigaw ang sovereign elder na may maraming kulay na damit. Kung may manggahas na lumapit sa akin, papatayin ko siya. Hinawakan ni Zhao Fang ang leeg ni Lulan Jishui, na nagpapula sa kanyang mukha. Mahirap sabihin kung ito ay dahil sa hindi makahinga o dahil sa kahihiyan. Tumigil ka, bulalas ng dating pinuno ng pamilya at kumpanya ng Lulan. Tumawa si Zhao Fang habang lumilipad siya sa hangin kasama si Lulan Jishui sa kamay. Gayunpaman, bago pa man makaalis si Zhao Fang sa 8 Desolate Sacred City, isa pang mag-asawang sovereign aura ang lumapit. Dating family head, kahit na hindi tayo umatake, ang ibang puwersa ng 8 Desolate Sacred City. Ang ekspresyon ng Lulan family head ay patuloy na nagbabago. Ibig mong sabihin, kumislap ang mga mata ng retiradong ulo. Imbes na ibigay siya sa iba, bakit hindi na lang natin gawin ang sarili natin? Ang pagbibigay ng isang anak na babae para sa buong Lulan family ay isang magandang deal. Lumitaw ang pagkabaliw sa mga mata ng Lulan family head.
Sa pag-iisip tungkol sa gantimpala na ipinangako ng tatlong sekta, ang mga mata ng dating ulo ng pamilya ay nag-iinit din, na pumalit sa anumang pag-aatubili o pakikibaka. Sige. Ang dating pinuno ng pamilya ay tumingin ng malalim sa kasalukuyang pinuno ng pamilya at ikan-away ang kanyang kamay. Kung kayang ibigay ng ama ang sarili niyang anak, ano pa ang sasabihin ng lolo? Lahat, patayin si Zhao Fang. Ang dating pinuno ng pamilya at kasalukuyang pinuno ng pamilya ay kinasuhan kay Zhao Fang. So, sa sandaling ito, ang Blue Lightning Sea Skyship ay patungo sa walang limitasyong karagatan. Lady Lulan, mukhang walang pakialam ang pamilya mo sa buhay mo. Halatang nagulat si Zhao Fang, at binitawan niya si Lulan Jishui. Kung ang pamilya Lulan ay walang pakialam sa kanyang buhay, hindi na siya gagamitin ni Zhao Fang bilang isang hostage. Tatay. Namutla ang mukha ni Lulan Jishui dahil sa pagkabigo at matinding kalungkutan. Nanginginig ang katawan niya habang nakatayo sa deck. Sa sandaling ito, ang kanyang buong pamilya, kabilang ang kanyang ama, ay naniningil ng walang pakialam sa kanyang buhay. Hindi ka pa rin aalis. Marahang itinulak ni Zhao Fang si Lulan Jishui. Hindi na ako babalik. Napakagatlabi si Lulan Jishui na nagsimulang damaloy ang dugo. Hindi ba kailangan mo ng vice captain? Maaari pa nga akong maging kasambahay o katulong mo. Hindi ko kailangan ng anumang kapalit, basta isama mo lang ako.